May nakakilala sa atin dito mga idol. Ano pangalan mo? Mark po, Mark. Mars. Taga saan? Kapis. Yun. What's up sa inyo mga idol? For today's video ay mag-a-apply na naman ako papuntang abroad. Kaya alas 4 pa lang ng mga daling araw ay gising na ako. Pagkagising ko nga, diretso agad ako sa kusina para magkape at kumain ng tinapay. Pagkatapos ko nga magkape, naligo agad ako at nagbihis. White t-shirt pa rin susuotin natin ngayon mga idol para presentable tignan. At syempre magja-jacket pa rin ako ngayon mga idol kasi sobrang lamig sa bus. Bali magko-commute pa rin ako ngayon kasi takot pa rin ako mag-motor sa Manila. May nag-comment nga wag na daw ako matakot mag-motor sa Manila para makatipid ako. Tama naman siya, kaso nga lang natatakot talaga ako. Inanalyze ko rin, hindi naman ganong kamahalan yung pamasahe kasi isang sakay lang ako. Kung magmumotor ako tas mahuli ako, mas mahal pa yung babayaran ko. Kaya mas pinili ko na lang mag-commute. Ayun nga mga idol, palis na ako. Bali magmumotor pala ako hanggang SM Bacoor, tas iiwan ko na lang yung motor ko doon sa dati kong trabaho. Ayun nga mga idol, nakarating na ako ng Bacoor. Hindi ko na nabidyoan yung pag-iwan ko sa motor ko. Madilim pa kasi. At yun nga, nagantay na ako ng bus. Punuan pa rin yung nasakyan kong bus. Buti na lang pagdating ng Baclaran, nakaupo na ako. Habang nasa biyahe ako mga idol, kwentuhan ko kayo kung ano na nga bang status ko sa pag-apply Taiwan. Ang totoo niyan mga idol, nahihirapan talaga ako mag-apply Taiwan kasi hindi talaga ako qualified sa height, sa experience at sa pinag-aralan. Karamihan kasi sa mga agency, yung requirements nila sa height is 165. Ako kasi 160 lang. At sa experience naman, karamihan din na kinukuha ng ibang agency is meron kang experience. Ako kasi yung experience ko ay hindi related sa factory. Wala kasing hiring yung Taiwan na related sa experience ko. Mayroong ibang bansa hiring related sa experience ko, kaso nga lang ang baba ng sahod. At sa pinag-aralan naman, karamihan din na kinukuha ng ibang agency is college level o di kaya graduate ka ng 2 years vocational course. High school lang kasi natapos ko. Kaya kayo habang may pagkakataon pa, mag-aral kayo. Huwag kayong magpapaniwala dun sa mga motivational speaker. Hindi naman kayo magkapareho ng sitwasyon. Pero kahit ganun yung status ko, nagbabaka sakali pa rin ako makapagtrabaho Taiwan. Ayan nga mga idol, nakarating na ako sa Pedro Hill. Pagkarating ko nga ng Pedro Hill, diretso agad ako sa may Grand Placement Agency kasi magbibigay ulit ako ng resume. Pagkarating ko nga ng Grand Placement Agency, nagantay muna ako kasi hindi pa bukas. Pero marami na yung tao. Habang nag-aantay ako, may nakakilala sa akin. Nakikita niya daw ako sa TikTok. Inoffer niya sa akin yung agency niya. Katabi lang pala ng Grand Placement Agency. Yun yung workforce agency. Yun yung hinahanap ko dati. Hindi ko makita kasi hindi kasi halata ang liit ng signboard. Ang ganda daw ng agency niya kasi ang bilis ng process. Natanggap din sila ng 160 yung height, high school graduate, at kahit wala daw experience. Bali palis na pala siya. Pumunta lang siya kanina para mag-sign of contract. Kung napapanood mo to sir, good luck at maraming salamat sa tulong kanina. At yun nga mga idol, nagantay muna ako na magbukas yung workforce agency. At nung nagbukas na, pinalagbook kami ng guard. Tapos tatawagin na lang daw kami. Tapos maya maya lang biglang nagsabi yung guard, mamaya pa daw kami alauna kasi mayroon daw interview dun sa mga naunang aplikante. Kaya naganap muna ako ng ibang agency. Hinanap ko yung iQuiz. At sa paghahanap ko, nakita ko tong nakasabay ko doon sa may workforce agency. Kaya sumama na lang ako sa kanila. Maganda rin kasi mag-apply pag mayroon kang kasama. Kaso hindi namin makita yung iQuiz agency. Kaya pumasok na lang sila doon sa may City Employment Agency. Hindi na ako sumama kasi hindi pa ako kumpleto sa requirements. Hindi kasi natanggap doon sa City Employment Agency pag kulang ka kahit isang requirements. Kaya bumalik na lang ako sa workforce agency. Antayin ko na lang mag-alauna. At habang nag-aantay ako, may lumapit sa akin isang lalaki. Sabi niya nakikita niya daw ako sa TikTok. Shoutout sa iyo, Idol Mark. First time niya din daw mag-apply Taiwan. Isa din siyang nangangarap na makapagtrabaho Taiwan. At yun nga, malapit na mag-alauna, malapit na kaming tawagin. At yun nga mga idol, hindi ko na nabidyoan yung pagpapasok sa amin sa loob kasi baka bawal. Basta ang nangyari, pagpasok namin sa loob, pinakyat kami sa taas, tapos pinalabas yung mga requirements. Kaso nga lang, pag kulang ka ng isang requirements, hindi ka makakapag-build up ng form nila. Sakto naman yung requirements ko sa hinihingi nila. Kaso nga lang, nag-additional sila ng isang requirements. Yun yung wala ako. Yun yung local civil registral. Kukunin ko pa yun sa Leyte kasi doon ako pinanganak. Kaya hanggang dito lang muna yung video natin mga idol. Maraming salamat sa sulit na suporta. Hanggang sa muli. Bye-bye!